Kamusta? Ano ang best side dish para sa may diabetes? Gusto ko lang malaman para sa sarili ko. Sinubukan ko ang 25 sikat na side dish para makita kung gaano kataas ang itataas ng blood sugar ko sa bawat isa. Nagsuot ako ng continuous glucose monitor para malinaw masubaybayan ang resulta. Sa video na ito, ipapakita ko ang pinaka-blood sugar friendly na side dish sa mangkok na ito at magbabahagi ng ilang paborito kong diabetes friendly na option. Tandaan, hindi ako doktor o nutritionista, pero 35 taon na akong may diabetes at natutunan kong kontrolin ang blood sugar ko. Gagawin ko ito. Iisa-isahin ko ang side dishes na natikman ko at ilalagay sa tatlong magkahiwalay na mangkok. Pulang mangkok para sa pagkain na malaki ang taas sa blood sugar, dilaw para sa katamtaman, at berde para sa side dish na hindi nagpapataas ng blood sugar. Simulan natin sa pinakasikat na side dish sa kanluran, French fries. Malutong, masarap at talagang nakakasatisfy ang French fries walang duda pero puno rin ito ng carbohydrates at saturated fats. Karaniwang may 35 net carbs at 15 G taba ang isang serving nito. Medyo mataas iyon. Ang glycemic index ng French fries ay nasa 70 na medyo mataas. Ayon sa American Diabetes Association, piliin ang pagkain na may glycemic index na mas mababa sa 55 para hindi agad tumaas ang blood sugar. Nang kumain ako ng isang bahagi ng French fries, tumaas agad ang blood sugar ko sa 200 at 20 milligrams kada deciliter sa loob ng wala pang isang oras. Mataas pa rin ito sa matagal na panahon. Nag-insulin na ako bago kumain kaya inilagay ko agad ang French fries sa pulang mangkok pero hindi ito tamang pagpili para sa may diabetes. Hindi ko sinasabi na huwag ka nang kumain ng French fries pero mas okay kung maliit na bahagi lang ang piliin mo. Mas mainam din itong ipares sa side dish na bagay sa blood sugar. Kung gumagamit ka ng insulin, tiyaking tama ang dosis at oras nito para maiwasan ang biglang taas ng blood sugar. Sunod sa listahan ko ay nilagang patatas. Mas mukhang malusog at inosente ito dahil mas kaunti ang taba kaysa sa French fries. Pero tandaan na ang patatas sa pangkalahatan ay isang gulay na mataas sa almirol. Ang karaniwang bahagi ng nilagang patatas ay may humigit kumulang 3 net carbs na medyo marami at ang glycemic index ng nilagang patatas ay nasa paligid ng 80. Mas mataas pa yan sa French fries. Hindi na ako nagulat nang tumaas agad sa 250 ang blood sugar ko matapos kumain ng nilagang patatas. Sa wala pang isang oras, mas mataas pa ito kaysa noong kumain ako ng French fries. Pero sa kabilang banda, hindi naman ito nanatiling mataas ng matagal at bumaba rin agad ito ng medyo mabilis. Pero ilagay pa rin ang nilagang patatas sa pulang mangkok. Kung gusto mong isama paminsan-minsan ang mga ito sa iyong dieta at iwasan ang malalaking pagtaas ng asukal sa dugo, maaaring gusto mong palamigin muna ang mga ito bago ihain. Ang pinalamig na patatas ay nagpapabagal ng pagtunaw at nakakatulong sa pagkontrol ng asukal sa dugo. Mas gusto ko ang nilagang patatas na sinasamahan ng itlog, atsara, sibuyas at suka para gawing malamig na potato salad na mas mainam din para sa asukal sa dugo. Nakakatulong din ang Prebolus para mabawasan ang pagtaas ng asukal sa dugo pagkatapos kumain. Siguraduhin ding maagang mainom ang insulin para agad itong kumilos laban sa pagtaas ng asukal sa dugo mula sa patatas. Lumipat naman tayo sa isa pang klasikong side dish, spinach. Ang dahon na ito ay may mas mababa sa 0.5 G net carbs bawat tasa, kaya't isa ito sa pinakamababang carb na option. Ang glycemic index ng spinach ay 15 na napakaganda at wala nang katumbas. Talagang gustong-gusto kong kumain ng spinach, palaging niluluto ito ng nanay ko para sa akin noong bata pa ako. Baka may bias ako pero nung sinubukan ko, wala talagang epekto sa glucose ko ang parte ng dahon na ito. Pinakagusto ko sa spinach ay versatile. Pwede ko itong lutuin sa bahay, igisa sa olive oil, isama sa salad, or orderin sa maraming restaurant. Ang maganda pa, pwede akong kumain nito ng marami nang hindi inaalala ang blood sugar ko. Siya, ang spinach ay ilagay sa birdeng mangkok. Ngayon, isa pang side dish naman. Talagang gusto ko ang mga gisantes. Ang pangunahing dahilan kung bakit gusto ko ang mga gisantes ay dahil puno sila ng nutrisyon at nagbibigay sila ng matamis na lasa sa pagkain ko. Ang sariwang gisantes at homemade mushy peas ay parehong hindi masyadong na proseso na maganda. Pero tingnan natin ang mga numero. May 21 carbohydrates ang isang bahagi ng birdeng gisantes. Matapos ibawas ang pito G fiber, may 14 net carbs bawat tasa. Mas marami pala yon kaysa akala ko, pero mas kaunti pa rin kaysa patatas. Pero ang glycemic index ay nasa 40 lang napasok sa recommendation ng American Diabetes Association na dapat ay mas mababa sa 55. Pagkatapos kong kumain ng isang tasa ng gisantes, nakita kong tumaas ang blood sugar ko, pero hindi naman ito matindi. Hindi tumaas sa higit 150 ang numero sa aking continuous glucose monitor. Mas maganda ang epekto ng gisantes sa blood sugar ko kaysa patatas or French fries, pero hindi ito kasing ganda ng ibang pagkain na ipapakita ko pa sa video. Kaya naman, ilalagay ko ang mga gisantes sa dilaw na mangkok kasama ng lahat ng putahe sa dilaw na mangkok.
Alam kong kaya kong kumain ng isang tasa ng berdeng gisantes nang hindi masyadong nag-aalala sa blood sugar ko. Pero kailangan ko pa ring bigyang pansin ang dosis ng insulin ko at ang tamang oras ng pag-inject nito. Alam ko na kapag tama ang ginagawa ko, normal ang blood sugar ko kahit pagkatapos kumain. Punta tayo sa isa pang paboritong side dish, green beans. Madalas ko itong kainin sa bahay dahil madali at versatile itong lutuin. Pwede mo silang kainin na steamed, ginisa, or inihaw na may bawang at olive oil para mas masarap. Pero okay ba sila para sa blood sugar? Tingnan natin. Sa 35 grams ng net carbs kada serving, siguradong mababa sa carbs ang green beans kahit lutuin mo pa ito. Nananatili silang may mababang glycemic index na 30 na pasok sa recommendation ng American Diabetes Association, kaya maganda ang balanse at blood sugar friendly ang profile nila. Nang kumain ako ng isang serving ng green beans bilang bahagi ng aking pagsusuri, halos hindi gumalaw ang aking blood sugar, may kaunting pagtaas lang. Kaya ko nilagay ang green beans sa berdeng mangkok. Paborito ko silang side dish kapag nasa menu ng restaurant. Dahil puro gulay ang berdeng mangkok, hindi ako nag-aalala kahit marami akong kainin. Kumakain lang ako hanggat gusto ko. Sa totoo lang, madalas hindi ko na kailangan mag-insulin dahil mababa ang net carbs nila. Sunod, ang pinakapaborito at number 1 na side dish sa mundo, puting kanin. Ang side dish na ito ay abot kaya, masarap, at bagay sa halos lahat ng ulam. Pero isa rin ito sa pinakamataas sa carbohydrates at almirol na mga pagpipilian. Ang isang serving ng puting kanin ay may 46 g carbohydrates, walang fiber, at kaunting protina. Ang glycemic index ng puting kanin ay 70, mas mataas kaysa sa recommendation ng American Diabetes Association na mas mababa sa 55, kaya tingnan natin kung ano ang ginawa ng puting kanin sa aking blood sugar. Kumain ako ng normal na dami, pero tumaas agad ang blood sugar ko mula 100 hanggang 260 sa wala pang isang oras. Kahit na uminom ako ng insulin kasabay nito, at iyan ang dahilan kung bakit dapat diretso na sa pulang mangkok ang puting kanin. Wala nang tanong-tanong dyan, ngayon. Uulitin ko, hindi ibig sabihin na hindi mo na dapat kainin yon, pero mas mabuti kung kakain ka, gawin mo ito ng tama. Ako gusto kong ihalo ang kanin sa quinoa, lentil, o lagyan ng broccoli. Nagdadagdag ito ng fiber at protina sa pagkain, kaya hindi agad tumataas ang blood sugar. Isa pang madaling paraan para mabawasan ang pagtaas ng blood sugar ay huwag kainin agad ang kanin pagkatapos lutuin, kundi palamigin muna ito, katulad ng ginagawa sa patatas. Seryoso, ilagay mo lang ito sa ref ng ilang oras. Kahit initin mo ulit mamaya, mas magaan pa rin ito sa blood sugar mo. At syempre, kung umaasa ka sa insulin, tulad ko, malaking tulong talaga kung tama ang dose at timing ng insulin mo. Pero tara, dumako na tayo sa susunod na side dish sa listahan ko. Alam ko kasi na marami pang kailangang gawin sa pagpapalamig at paghahalo ng kanin sa broccoli. Pero ang totoo, may mas healthy na alternatibo sa kanin at ito yung talagang gusto ko, ang wild rice. Ang wild rice ay itinuturing na whole grain. May nati na lasa, chewy na texture at mataas na nutritional value. Mas maganda rin ba ito para sa blood sugar? Alamin natin. Ayon sa karamihan ng source, ang glycemic index ng wild rice ay 50-55 na pasok sa recommendation ng American Diabetes Association. Ang isang bahagi ng wild rice ay may 42 carbs, 6 g protina at 4 g fiber. Maganda ito dahil sa teorya, ang fiber, protina at taba ay nagpapabagal ng pagsipsip ng carbohydrates at nakakatulong maiwasan ang biglang pagtaas ng blood sugar. At yun nga mismo ang nangyari. Pagkatapos kong kumain ng isang bahagi ng wild rice, tumaas ang glucose ko pero nanatili itong mas mababa sa 200 na marka, mas kontrolado at mabagal ang pagtaas kumpara sa puting bigas. Nakita ko rin ang parehong resulta sa wild rice gamit ang whole grain na bigas. Pareho kong nilagay ang wild rice at whole grain bigas sa dilaw na mangkok. Mainam silang alternatibo para sa may diabetes. Huwag mag-atubiling idagdag sila sa iyong plato, pero tandaan na nakakaapekto pa rin sila sa blood sugar kaya dapat kontrolado ang dami ng kakainin. Kapag kumakain ako ng wild rice, madalas kailangan ko mag-insulin 10 minuto bago kumain para maayos ang blood sugar ko. Sa totoo, may iba pa akong gustong klase ng bigas. Tatalakayin ko pa ito sa ibang video at ilalagay ko ang link sa ibaba para mapanood mo pagkatapos. Ngayon, pag-usapan naman natin ang kilalang side dish na mais. Aminado akong gustong-gusto ko ang matamis at malutong nitong lasa. Kahit inihaw sa tangkay tuwing summer barbecue o inihain bilang side dish, tingnan natin ang mga numero. Ang isang bahagi ng mais ay may 27 carbs. Kapag binawas ang 3 g fiber, 24 net carbs ang natitira. Medyo marami iyon pero pasok pa rin sa American Diabetes Association na recommendation na mas mababa sa 55 ang glycemic index. Sa pagsusuri ko, nakita kong mabilis tumaas ang glucose ko. Kumain ako ng mangkok ng mais at kahit nag-insulin ako, umabot pa rin ng halos 200. Kaya napagpasyahan kong ilagay ang matamis na mais sa pulang timba.
Ngayon, hindi mo naman kailangang iwasan ito ng tuluyan, pero baka gusto mong subukan na mas maliit na bahagi lang ang kainin. O kaya naman, pagsamahin mo ang mais sa mga madahong gulay o iba pang gulay na mababa ang glycemic index sa isang masarap na salad. Malaking tulong din ang pre-bolus para mapababa ang blood sugar matapos kumain ng mais. At ang pag-inject ng insulin ng mas maaga, sunod sa listahan ko ang sikat na healthy side dish, steamed broccoli. Para sa akin, ang broccoli ay superfood dahil puno ito ng fiber, bitamina, antioxidants at mababa pa sa carbs. Ang isang tasa ng broccoli ay may 6 carbs pero kapag binawas ang 3 G fiber, 3 net carbs na lang. Ang hilaw na broccoli ay may glycemic index na 15 na talagang kamangha-mangha. Tandaan natin, kapag ini-steam, pinakuluan, or ini-roast ang karamihan sa gulay, tumataas ang glycemic index nila. Ang steamed o pinakuluang broccoli ay may glycemic index na 40, pasok pa rin sa recommendation ng American Diabetes Association na dapat mas mababa sa 55, kaya ayos lang ito. Tingnan mo ito. Pagkakain ko ng steamed broccoli sa pagsusuri, bahagya lang tumaas ang glucose ko, nakakatuwa. Nilagay ko ang broccoli sa berdeng mangkok para makakain ako ng gusto ko nang hindi masyadong inaalala ang blood sugar ko. Kung ayaw mo ng broccoli, pwede mong subukan ang cauliflower na halos pareho lang ang epekto sa aking blood sugar. Kasama rin ito sa berdeng mangkok, walang duda. Gusto ko talagang pagsamahin ang broccoli at cauliflower bilang side dish mula sa pulang mangkok. Kapag pinagsama mo ito, magiging mas blood sugar friendly ang ulam mula sa pulang mangkok nang hindi nawawala ang lasa. Subukan mo ito. Lipat na tayo sa next na side dish. Mashed potatoes. Malambot, masarap at paborito ko pero nakakatulong ba ito sa blood sugar ko? Tingnan natin. Isang serving ng mashed potatoes ay may 35 net carbs tulad ng french fries at nilagang patatas. May glycemic index itong 75, mas mataas sa recommendation ng American Diabetes Association na dapat ay below 55. Nang tinikman ko ang mashed potatoes, tumaas agad ang glucose ko sa 250 sa loob ng 1 oras. Sobrang bilis at taas nito. At iyan ang dahilan kung bakit, sa kasamaang palad, kabilang din ang mashed potatoes sa pulang mangkok. Para mas blood sugar friendly ang mashed potatoes ko, nilalagyan ko ito ng cauliflower o broccoli. Nakakatulong ito na bumaba ang carbs at tumaas ang fiber, kaya mas blood sugar friendly ang mashed potatoes ko. Ngayon, lilipat tayo sa isa pang healthy na putahe na sikat tuwing taglagas, inihaw na carrots at parsnips. Sagana sa fiber, bitamina at antioxidants ang mga gulay na ito pero mas mataas ang starch content nila kaysa ibang gulay. Yung isang tasang hilaw na carrots ay may 13 carbs, 3 G fiber at 10 net carbs. Ang isang tasa ng hilaw na parsnip ay may 24 carbs at 6 na gramo ng fiber kaya mga 18 net carbs ito. Mas mataas ang glycemic index ng parsnip kaysa carrots at mas tumataas pa ito kapag inihurno. Madalas itong umabot ng 60, lagpas sa American Diabetes Association na rekomendasyong dapat mas mababa sa 55. Ngayon, nang kumain ako ng isang bahagi ng inihurnong carrots at parsnip, tumaas agad ang blood sugar ko hanggang mga 170 at nangyari ito ng mabilis. Nilalagay ko ang inihurnong carrots at parsnip sa dilaw na mangkok. Okay lang kainin basta tama ang dami. Kailangan ko lang tiyakin na maaga kong magamit ang insulin at hindi sumobra para manatili sa tamang antas. Sunod, isa pang masustansyang side dish, side salad. Ngayon, malinaw na maraming version ng side salad pero karaniwan itong gawa sa lechugas, kamatis, pipino, ginadgad na karot at minsan may pulang sibuyas. Madaling gawin ang lechugas na salad na may balsamic vinegar na dressing at halos kahit saan mabibili. Ang karaniwang bahagi nito ay kadalasang may mas mababa sa 5 gramo ng net carbs kaya siguradong isa itong matibay na low carb na pagpipilian. Puno rin ito ng fiber. May glycemic index lang na 20 kaya epektibo ang karaniwang salad para hindi tumaas ang blood sugar pagkatapos kumain ng side salad. Normal pa rin ang blood sugar ko at hindi ko kailangan mag-insulin, kaya siguro hindi na rin nakakagulat na nilagay ko ang side salad sa berdeng mangkok. Pwede kang kumain ng marami nang di inaalala ang blood sugar pero tandaan, hindi lahat ng salad pareho. Kung maglalagay ka ng sweet corn croutons or matamis na dressing, pwedeng tumaas ang carb content at blood sugar mo. Magandang kumain ng low-carb na salad bago kumain dahil nakakatulong itong pabagalin ang pagtunaw at pagsipsip ng carbs mula sa pagkain. Ang next kong side dish ay pasta. Alam kong hindi ito traditional pero madalas itong makita sa halos lahat ng kusina. Madalas kong gawing side dish ang pasta lalo na kapag nagmamadali ako. Kaya okay ba ito sa blood sugar? Alamin natin. Klasikong Italian pasta ay gawa sa semolina flour at tubig. Mas balanse ang epekto ng semolina sa blood sugar kaysa all-purpose flour. Kahit maliit lang ang bahagi ng klasikong pasta, may mga 38 net carbs pa rin ito na medyo marami.
Ang glycemic index ng pasta ay 6 na po mas mataas sa inirekomenda ng American Diabetes Association para subukan. Kumain ako ng pasta na may konting unsweetened tomato sauce. Kahit uminom ako ng insulin, umakyat pa rin ang blood sugar ko sa 200 at 4 na po sa loob ng 1 oras. Mahirap talaga itong side dish para sa may diabetes, kaya nilagay ko ang pasta sa pulang mangkok. Pero heto ang isang maliit na pasta hack para sa'yo. Napansin ko na talagang nakakatulong para mabawasan ang pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain ay ang pagluto ng pasta ng al dente, ihalo ito sa sauce at ilagay sa ref ng ilang oras. Kapag pinalamig at pinainit muli ang pasta tulad ng kanin at patatas, bumababa ang glycemic index nito kaya mas blood sugar friendly ang kahit anong pasta dish. Pero maging tapat ako, kapag gumagawa ako ng pasta sa bahay, kadalasan hindi ko ginagamit yung ipinakita ko sa inyo. Ibang pasta ang ginagamit ko. Ito ang ginagamit ko, mas maganda ang glycemic profile nito at sunod sa listahan ko. Ang pana na ito ay gawa sa whole grain semolina na nagbibigay ng malaking pagkakaiba. Ang maliit na bahagi ng whole grain pasta na ito ay may 36 na carbs lang, kung saan halos 4 na gramo ay fiber, kaya 32 net carbs lang ang kabuuan. Mas mababa ito ng mahigit 15% kumpara sa traditional na pasta at may glycemic index na 50 ayon sa recommendation ng American Diabetes Association para sa may diabetes. Nang kumain ako ng kaunting whole grain pasta na may tomato sauce, 150 lang ang blood sugar ko. Di perpekto pero ayos na para sa pasta kaya nilagay ko ang whole grain pasta sa dilaw na timba. Mas mainam ito para sa may diabetes kaysa traditional na pasta. May ilan din akong paboritong pasta. Pinag-usapan ko ang mga ito ng detalyado sa isa pang video at ilalagay ko ang link sa ibaba para mapanood mo pagkatapos nito. Ngayon, isang bagay na dapat pag-ingatan pagdating sa pasta ay ang ilang putahe ng pasta tulad ng lasagna o mac and cheese ay mataas sa taba. Kapag nagdadagdag ka ng taba sa pagkain, bumabagal ang pagtunaw nito. Tulad ng fiber pero ang taba ay pwedeng magdulot ng mataas na blood sugar ilang oras matapos kumain ng karne. Hindi ko sinasabing mabuti o masama ito dahil depende sa iyong kalagayan. Para sa akin, ganito ang ibig sabihin nito. Para sa matatabang pagkain tulad ng mac and cheese o lasagna, mas kaunti ang insulin ko sa simula, pero mas marami ang kailangan ko ilang oras matapos kumain para labanan ang delayed na pagtaas ng glucose. Punta naman tayo sa isa pang side dish sa listahan ko, isa sa mga paborito ko talaga, baked beans. Kakaiba ang beans dahil puno ito ng fiber, maraming plant-based na protina, at medyo mababa sa carbs. Pero sa blood sugar, hindi magkapareho lahat ng beans. Halimbawa, ang isang bahagi ng Heinz baked beans na mabibili mo halos kahit sa ang supermarket ay may 31 carbs kung saan 8 gramo ay fiber, kaya 23 net carbs, pero sa mga ito, 8 gramo ay added sugar. Ibig sabihin, nasa 50 ang glycemic index ng mga beans na ito. Sa kabilang banda, ang unsweetened, minimally processed na beans ay walang added sugar at may 16 net carbs lang, 30% mas mababa kaysa Heinz beans. Ang glycemic index ng masustansyang beans na ito ay mababa, nasa 35, kaya pasado ito sa American Diabetes Association recommendation. Nang kumain ako ng Heinz beans, mabilis tumaas ang blood sugar ko sa 200. Ang natural na beans ay nagdulot ng mas mabagal at kontroladong pagtaas ng blood sugar ko hanggang 150 na kaya ko namang tiisin. Ilalagay ko ang matamis na Heinz beans sa pulang mangkok at ang unsweetened beans sa dilaw na mangkok. Magkaiba talaga ang dalawang option kaya sa beans tulad ng iba pang bagay, binabasa ko ang label. Karaniwan kong pinipili yung mga bagay na mas mataas ang fiber, mas mataas ang protina at mas kaunti ang dagdag na asukal. Pero kahit anong beans, mas kaunti ang epekto sa blood sugar kaysa patatas, puting kanin, pasta o puting tinapay. Sunod naman ay isa pang sikat na side dish na makikita mo sa maraming fast food restaurant, coleslaw. Kung parang nakatira ka sa ilalim ng bato at hindi mo alam kung ano ang coleslaw, hayaan mong bigyan kita ng kaunting kaalaman tungkol sa repolyo. Ang traditional na coleslaw salad ay gawa sa repolyo na may suka na dressing. Sa tingin ko, ito ang isa sa pinaka hindi napapansin na side dish. Ang homemade unsweetened coleslaw ay may 6 carbs bawat serving, pero 4 net carbs na lang pagkatapos ibawas ang 2 G fiber. Ang glycemic index nito ay nasa 20 lang na napakaganda. Pero ang problema, hindi ganyan ang klase ng coleslaw na makukuha mo sa KFC o Popeyes. Naisip ng mga fast food chain na gawing masarap ang healthy na side dish sa pagdagdag ng maraming mayonesa at asukal. Nung kumain ako ng homemade na coleslaw, hindi ko kinailangan ng insulin at hindi tumaas sa 100 at 20 ang blood sugar ko. Sa kabilang banda, yung fast food coleslaw na may asukal at mayonesa ay nagtaas ng blood sugar ko sa 100 at 60 kahit uminom ako ng insulin. Kaya nilagay ko ang coleslaw sa dilaw na mangkok lalo na yung fast food na version. Kung gusto mong gawing green bowl ulit, iwasan ang asukal at mayonesa at gumawa ng sariling dressing. Langis ng oliba, mustasa, suka, asin, paminta, dito mo makukuha tamang lasa.
Pero lilipat tayo sa isa pang side dish sa listahan ko, pansit. Karaniwan ito sa maraming Asian na putahe gaya ng stir-fry at aaminin kong napakasarap talaga nila. Pero ang isang bahagi ng pansit ay may 47 carbs, halos walang fiber at walang protina. Ang glycemic index ng pansit ay 80 na napakataas at lampas sa recommendation ng American Diabetes Association. Hindi maganda ang mga numerong ito kaya tingnan natin ang epekto ng pansit sa blood sugar ko. Kumain ako ng normal na dami pero tumaas pa rin agad ang glucose ko mula 100 naging 270 sa loob ng isang oras kahit uminom na ako ng insulin. Kaya agad kong nilagay ang pansit sa pulang mangkok. Hindi ko sinasabing huwag kang kumain ng pansit pero kung kakain ka, tandaan mong mabilis nitong mapapataas ang blood sugar mo. Kaya mahalaga ang tamang dami ng pagkain, pre-bolus at pagsasama ng maraming fiber at protina. Ayon sa karanasan ko, bihira akong kumain ng pansit na gawa sa bigas dahil may mas maganda akong alternatibo. Shirataki noodles. Ang shirataki ay naiiba sa ibang pasta o pansit. Maniwala ka man o hindi, hindi talaga nila pinapataas ang blood sugar. Ang translucent na pansit na parang sili ay gawa sa halamang konjac na halos tubig at natutunaw na fiber lang. Ang maliit na serving ng pansit na ito ay may 2 G-carbs, karamihan ay fiber. Dahil dito, napakababang carb ang shirataki noodle. Nang sinubukan ko ito, namangha ako. Kahit malaking mangkok ang kinain ko, hindi gumalaw blood sugar ko. Ano ang kapalit nito? Ayon sa maraming sources, ang shirataki noodles ay maaring magdulot ng kabag, utot, or pagtatay, lalo na sa mga taong hindi sanay kumain ng maraming fiber. Medyo kakaiba ang texture at lasa nila kumpara sa traditional na noodles. Mas chewy, kaya hindi ito gusto ng lahat. Gusto ko ang lasa at epekto nito sa blood sugar, kaya nilalagay ko ito sa berdeng mangkok. Pwede akong kumain ng marami nang hindi nag-i-insulin o nag-aalala sa mataas na blood sugar. Ang susunod na side dish na gusto kong talakayin ay tinapay dahil madali lang itong ihanda. Na gusto nating lahat na madalas nating kinakain. Pero sa totoo lang, karamihan ng sikat na tinapay ay sobra ang proseso, mababa sa fiber, at mabilis magpataas ng blood sugar. Kaya medyo mahirap sila sa blood sugar. Halimbawa, ang ilang hiwa ng karaniwang puting tinapay ay may mga 35 carbs at 1 gramo lang ng fiber, kaya 34 net carbs. Medyo marami yon. At ang glycemic index ng tinapay ay napakataas, kadalasan nasa 75 na mas mataas kaysa sa rekomendadong 55. Nang tinikman ko ito, agad tumaas sa mahigit 250 ang blood sugar ko pagkatapos kumain ng ilang hiwa. Diretso pataas ang continuous glucose monitor ko kahit uminom na ako ng insulin. At kaya naman kailangan talagang ilagay ang puting tinapay sa red bowl, walang tanong-tanong. Pero paano naman ang brown bread? Mas okay ba ito? Sa totoo lang, hindi rin. Sa totoo lang, hindi mahalaga ang kulay ng tinapay, wala itong epekto sa blood sugar. Ang mas mahalaga talaga ay ang fiber content ng tinapay at kung may dagdag na asukal ang tinapay. Paborito kong tinapay ang whole grain rye bread at Ezekiel bread, kaya tingnan natin kung saang mangkok sila mapupunta. Ang hiwa ng whole grain rye bread na ito ay may 25 carbs, 5 G fiber, kaya 20 net carbs na halos walang dagdag asukal. Magaling na tinapay yon at halos pareho lang ang Ezekiel bread, mas okay pa nga ng konti. Ang glycemic index ng dalawang tinapay na ito ay 40, kaya pasok na pasok sa recommendation ng American Diabetes Association na 55. Nung kumain ako ng ilang hiwa ng mga tinapay na ito, mas kaunti ang pagtaas ng asukal ko kaysa sa traditional na tinapay. Dahil hindi lumampas sa 150 ang blood sugar ko, nilagay ko ang whole grain rye bread at Ezekiel bread sa dilaw na mangkok. Madalas ko silang kainin at napapansin kong maganda sila sa blood sugar ko, lalo na kung tama ang dose at timing ng insulin ko, palagi akong nasa tamang range. Alam mo bang pwedeng bumaba ang glycemic index ng tinapay kapag hiniwa, nilagay sa freezer ng ilang oras tapos tinost bago kainin? Palagi kong ginagawa ito at napapansin kong mas kaunti ang pagtaas ng blood sugar ko kahit anong tinapay pa ang kainin ko. Sa tingin ko malaking tulong ang simpleng tip na ito sa may diabetes. Bago tayo pumunta sa paborito kong side dish, pag-usapan muna natin ang ilang side dish na maraming may matinding opinyon tungkol dito. Lahat ng side dish na ito ay maganda para sa blood sugar. Una ay kabute. May mga taong ayaw sa kanila dahil sa lasa nilang parang lupa, malambot na texture, at kakaibang amoy, pero gusto ko sila dahil sa umami at sustansya nila. Ang isang bahagi ng ginisang kabute ay may mga 5 carbs, 2 dito ay fiber, kaya 3 net carbs lang ang natitira. Kaya tiyak na low carb ang side dish na ito. Ang glycemic index ng kabute ay 15 lang, kaya swak ito sa recommendation ng American Diabetes Association. Nung kumain ako ng satay na kabute, halos hindi tumaas ang blood sugar ko at hindi lumampas ng 110. Maganda, kaya ilalagay natin ang kabute sa green bowl. Nagpapalasa at nagbibigay texture sila sa pagkain nang hindi nakakaapekto sa glucose.
Susunod, isa pang pagkaing may iba-ibang opinion sa listahan ko, Brussels sprouts. Aminin ko, hindi talaga ako mahilig sa mga maliit at medyo mabahong gulay. Oo, puno sila ng fiber, vitamin C at K, at para sa iba masarap daw sila kapag inihurno. Tama, pero alam mo kung ano ang hindi masarap? Kapag may nag-steam ng malaking mangkok ng Brussels sprouts sa opisina microwave. Sige, tingnan ang mga numero. Ang isang bahagi ng Brussels sprouts ay may mga 11 carbs, 4 dito ay fiber, kaya 7 net carbs na lang. Maganda yan. Ang glycemic index ay 20 lang, kaya pasado sa recommendation ng American Diabetes Association na dapat mas mababa sa 55. Hindi ko gusto ang Brussels sprouts pero sinubukan ko pa rin para sa grupo at sa video para makita ang epekto nila sa blood sugar ko. At nagawa kong kumain ng sapat na dami, hindi ako nag-insulin at hindi tumaas ang glucose ko ng higit sa 120. Kaya dapat ilagay ang Brussels sprouts sa berdeng mangkok. Kung gusto mo ito, pwede kang kumain ng marami ng di masyadong nag-aalala sa blood sugar. Dumako naman tayo sa isa pang espesyal na side dish, atsara. Marami siguro ang nakakakilala sa pickled pipino, pero may iba pang pickled gulay gaya ng repolyo, mini mais, sili, beets at halo-halong gulay. Maganda ba ang pickled gulay para sa blood sugar? Alamin natin. Ang isang tasa ng pickles ay may 3-4 carbs at halos kalahati ay fiber kaya mababa ang net carbs nito. Ang glycemic index nito ay 15 lang, maganda. Nang kumain ako ng pickles, hindi tumaas blood sugar ko kahit walang insulin. Masaya rin ako sa karanasan ko sa ibang pickled na gulay. Para sa akin, ang fermentation at suka sa paggawa ng pickles ay nagpapabagal ng pagtunaw ng pagkain, kaya blood sugar friendly ang pickled foods. Kaya ko nilagay ang pickled gulay sa berdeng mangkok. Pero karamihan sa kanila, pwede akong kumain ng kahit gaano karami at hindi ako nag-aalala sa blood sugar ko. Ang tanging binabantayan ko lang ay yung dagdag na asukal. Alam ko na karamihan ng brand ay konti lang ang dinadagdag na asukal para sa lasa. Pero kahit kaunti ito, napupunta pa rin ang pagkain sa berdeng mangkok. Para sa akin, sulit pa rin tingnan ang label. Bago ko sabihin ang nanalo at paborito kong side dish, ipapaalam ko muna kung paano kayo makakakonekta sa akin. Ang pinakamadaling paraan para gawin yan ay sa pamamagitan ng aking Patreon, kung saan maaari ninyo akong i-message ng direkta at manood ng mga bonus na nilalaman. Sumasagot ako sa lahat ng tanong ng mga patron, kaya limitado lang ang pwesto sa Patreon group ko. Tingnan ang link sa ibaba at sumali habang pwede pa. Pero ngayon, ano ang paborito kong side dish? Gawa ito sa abukado, kamatis, pulang sibuyas, cilantro, katas ng dayap at asin. Punong-puno ito ng healthy fats at fiber pero sobrang creamy at nakakasatisfy din. Sigurado akong alam na ng karamihan sa inyo kung ano ito. O guacamole, isang bahagi ng masarap na side dish na ito ay may 2 net carbs lang at ang glycemic index ay 20 na napakaganda. Kumain ako ng malaking serving ng guac mag-isa pero halos di gumalaw blood sugar ko. Kaya kabilang ang guacamole sa green bowl, walang duda. Alam mo ba na ang abukado, pangunahing sangkap ng guacamole ay prutas? Madalas may masamang reputasyon ang prutas sa may diabetes dahil ang iba ay nagpapataas ng blood sugar pero hindi lahat ng prutas ay ganito. Kamakailan tinikman ko ang 20 sikat na prutas para makita epekto nila sa blood sugar ko. Kaya kung gusto mong malaman kung aling mga prutas ang napunta sa berdeng mangkok, siguraduhin panoorin mo ang video, i-click mo dito at panoorin mo ito pagkatapos. Magkikita tayo doon, paalam.